kung hindi magbabago ang takbo ng kaso na walang napapatunayan, hindi rin sila sigurado na yung 13 nila ay boboto for conviction, ha? Magagaling na politiko yung mga senador na yan. Hindi yan mananalo sa eleksyon kung hindi sila magaling sa politika at hindi magaling ang radar nila sa public opinion. Kapag talaga magpatuloy na walang ebidensya, mababawasan pa yung 30 na yan para boboto sa conviction. Baka mga lahati pa yan dahil wala talagang basihan so far. Po ba, attorney, dito sa pagsasalita nila dito sa pa-presscon, lagi silang may presscon yung mga congressman. Ano to, dapat ba makontempt na tong mga to? Kasi lagi na lang after ng impeachment trial, talagang may presscon sila. Tapos kung ano-ano pang pinapakita nila. Wala bang sub judice rule ang impeachment proceeding? Sa akin, hindi ako naniniwala dyan. Kasi ang sub judice naman, talagang intention yan para wag mong impluwensyahan yung mga magdidesisyon. Sa akin naman, hindi pa para ma-impluwensyahan yung mga senador na yan. Doon sa 13 ng mayorya, kahit anong gawin ninyo, sigurado yan, magko-convict yan. Ang issue na lang nila, saan pa sila kukuha ng 3 kung may bibigay doon sa natitira pang minorya, no, na sa tingin ko, wala na siguro. At kung hindi magbabago ang takbo ng kaso na walang napapatunayan, hindi rin sila sigurado na yung 13 nila ay boboto for conviction, ha? Magagaling na politiko yung mga senador na yan. Hindi yan mananalo sa eleksyon kung hindi sila magaling sa politika at hindi magaling ang radar nila sa public opinion. Kapag talaga magpatuloy na walang ebidensya, mababawasan pa yung 30 na yan para boboto sa conviction. Baka mga lahati pa yan dahil wala talagang basihan so far. After 16 days, wala tayong nakikita kahit anong ebidensya na unang-una, may tinanggap na pera si Inday Sara Duterte. Pangalawa, na kinurakot na yung pera yan. Walang ganyang ebidensya. Full stop. Attorney, pwede po ba ito na habang may impeachment trial ay kinakasuhan nila si BP Sara? Di ba dapat after ng impeachment? So ano ba to? Parang nalilito na ba sila? Anong unahin? Kakasuhan or impeachment? Paano ba to? Walang pananaw ko dyan, hindi siya po pwede kasuhan na kahit anong kasong kriminal na magiging dahilan sa kanyang pag-alis sa pwesto. So ang issue ngayon, kung yung grave threats na hindi naman siya punishable with life imprisonment na dahilan para siya ay matanggal sa pwesto, ay isang kaso na hindi po pwedeng isampa laban sa Vice President. No? And ako talaga, it's arguable either way. Pero sa akin, mas importante na bago mo kasuhan ng Vice President, patunayan muna na ito ay hindi sagaba lamang dun sa pang-araw-araw na trabaho ng Vice President. Dahilan nga kung bakit nagkaroon tayo ng rule na hindi dapat makasuhan ng mga impeachable officers ng kaso na magiging dahilan sa kanilang pagkakaalis. No? So yung oral arguments ngayon, ang issue dyan is dahil hindi naman capital offense ang grave threats na dahilan para matanggal sa pwesto ang Vice President kung siya ay mapatunayan nagkasala, dapat bang magpatuloy ang kasong grave threats? Yan ang ireresolba ngayon ng hukuman at yan yung legal issue na pagtatalunan sa oral arguments na kahit anong maging resulta, inaasahan kong iaakit yan sa kataas-taasang hukuman. Yung attorney, yung 2 billion plus na magagastos dyan sa impeachment trial, sino dapat ang managot no? Kasi hindi rin birong pera ho yun eh. Diba? So, biruin mo, 125 million ang pinagdedebatihan dyan kung yan ba ninakaw o hindi. Tapos yung ginagastos pala dyan is 25 million per hearing na aabot sa 2 billion plus. So, sino dapat ang managot dyan pag Pag napatunayan na Ako ba din talagang Politika lang. politika lang. Gaya na sinabi ko kanina, no, yung pagpapatuloy ng impeachment trial nito na walang ebidensya, yan ay graft na. Dahil yan ay paglustay nga sa pera na galing sa kabad ng taong bayan. Kung wala talagang ebidensya, dapat itigil na yan. At kung sila ay magpupumilit na ipatuloy yan, magkakaroon ng pananagutan ang mga House Prosecution Panel. Yan po ay isang form of graft, isang misappropriation of funds or malversation of funds dahil alam naman nila na pag-aaksaya lang yan sa pondo ng gobyerno. Yung sinabi nyo, attorney, na dapat ipatigil na yan, sinong dapat magpatawag nitong pagpapatigil? Sinong dapat magdesisyon? Initiate ba? Oo. Kasi, But sa syempre, tingin ko, at some point, yung at some prosecution. point in time,
Sige, Atty. Oo. Sa tingin ko, ang si BP Sara magkakaroon ng pagkakataon matapos magpresenta ng ebidensya ang prosecution. Kasi bagamat wala naman sa rules ata yung tinatawag na demurrer of evidence in criminal cases, supplementary pa rin ang rules of court sa impeachment proceedings. At tingin ko naman, meron ng basihan talaga at least dito sa dalawang counts of impeachment na wala talagang basihan at pwede nang ma-dismiss kaagad, no? So pero siguro mag-aantay sila hanggang matapos ang prosecution na presenta lahat ng ebidensya nila at sila siguro at that point ay magkukonsidera na mag-file ng demurrer to evidence bagamat walang ganyang provision specifically no sa rules of impeachment. Doon lang sa rules of court meron, no? So sa akin, kung talaga magpapatuloy ang ganitong trend, remember graft and corruption ang kanilang pinapatulayan dito sa second articles of impeachment. Walang ebidensyang tumanggap ng pera. Walang ebidensya ng urakot si BP Sara. Kung magpapatuloy pa sila, ano klaseng desisyon ang gagawin ng mga West, di ba? At talagang obvious na pagsasamantala lang o pag-aaksaya lang ng pera ng gobyerno kung ipagpapatuloy pa yan. So titignan natin kung ano pa yung mga remaining counts nila. Doon sa bribery, hindi ko alam kung itutuloy pa nila yan. Yung sinabi nila na namigay ng pera si BP Sara sa mga taga-DepEd, sinabi naman ni BP Sara kung saan nanggaling ang pera na yan. So kung ako ang prosecution, baka hindi ko na ituloy yan dahil alam natin na baka kailangan ipatawag ang isang tao, she whose name should not be named, kapag tinuloy pa nila yung bribery count na yan. Kaya lang, attorney, di ba, yung prosecution, sila ang dapat magurong nito. Kaya lang, mapapahiya sila eh. Hindi nila pwedeng admit na hindi nila kayang patunayan. Nakikita naman natin sa mga interview, parang pinapalabas nila na sila pa ang nakakalamang. Lalong-lalo na to si Ridon. Parang kada may press con eh. No, na parang panalong-panalo sila. Pero alam natin yung Alam mo nangyari. Oh. Paano sila mag-exit? Oh, Graceful exit, ika nga. Yan ang maganda sa malayang pananalita. Kahit anong sabihin nila sa mga press briefing nila, wala naman naniniwala kasi nasaan katibayan na tinanggap ni BP ang pera, nasaan ang katibayan na kinurakot ni BP ang pera, wala. So sa akin, kahit ano pang gusto nilang pagpuri sa sarili nila, magbulahat sila sa isa't isa, ang taong bayan, habang nagpapatuloy yan, lalo lang lumalakas si BP Sara at lalo lang napapamahal si BP Sara, lalong-lalo na siya lang nakikita ng taong bayan na umiikot-ikot sa lugar ng mga sinasalanta ng bagyo at nakikiramay sa mga biktima ng karahasan sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr. So after two articles, attorney, kasi yung article ng grave threats, tas ngayon nandito na tayo sa confidential funds. Meron pang dalawang articles na hindi pa natatakal dito sa impeachment. So nangangalahati na sila pero wala pa silang napapatunayan. Dito sa yung pangalawang topic nila na article, yung sa confidential funds, wala pa silang napatunayan. Even COA, sinasabi nila na wala silang pruweba na nagnakaw si VP Sara or binulsa ni VP Sara to. Sa katotohanan nga, nililiquidate yung pera, meaning nagamit, hindi binulsa. So, anong ine-expect natin dito sa dalawa pang natitirang articles? Kung itong unang dalawa, wala na silang napatunayan, puro palpak. So, itong susunod na dalawa, sa tingin mo, attorney, malakas pa ba ito? Yung susunod na mga articles? Well, si Darin naman ang nagsabi sa simula ng impeachment na sisimulan nila sa pinakamalakas nilang article of impeachment, yung grave threat. At yung pagpapatuloy ng ebidensya is on the basis dun sa tingin nilang pinakamalakas na mga argumento nila or grounds for impeachment. Nakikita natin puro ampaw. So ano pang aasahan natin sa mga susunod na articles of impeachment? Mas lalong magiging ampaw yan. Sa tingin ko nga, hindi na nila itutuloy ang bribery, no? Dahil kapag tinuloy ang bribery, isusupi na talaga yung pinanggalingan ng pera. At alam natin kung sino yon. At pati nga si Madriaga, pinag-iisipan na nila kung itutuloy pa nila kasi anong mahihita nila dito kay Madriaga. Wala silang mahita, lalabas lang talaga na itong si Madriaga na convict na for kidnapping minsan at nakakulong na naman dahil sa 2 counts of kidnapping, na fantastic ang storya niya, na pinagkatiwalaan daw siya ni Tatay Digong, na wala naman siya kahit anong connection kay Tatay Digong, na siya daw ay naging empleyado ng BP Sara, wala naman siya mapakita talaga kahit ebidensya siya naging empleyado. So talagang pati ang prosekusyon
tinitimbang kung sila magtutuloy pa sa mga walang saysay na mga testigo dahil ayaw rin naman nilang tuluyang mapahiya. So sa tingin ko, yung kahihiyan will come in sometime and magiging dahilan para mas mapabilis ang pagtapos itong impeachment na ito. Attorney, bale, kasi itong prosecution, sabi nga nila, sobrang nag-uulan nitong mga nakaraan, so ang daming baha. Nagagalit sila kasi ang hina ng nung kanilang argumento, mahina na ngayong kanilang kaso, napopostpone pa ng napopostpone kasi isang araw lang ngayong linggo na to nakapag-impeachment hearing. Sabi nila, dapat daw dagdagan kasi nawawalan daw ng interest yung mga tao. Oo, parang inaamin na nila na nawawalan na ng interest yung mga tao dito sa impeachment dahil nga ang sinisisi nila is dahil yung pagkakaantala. So gusto nila maging 4 na araw yung impeachment proceeding. Pag ganun, wala na magagawa Senado, attorney, no, na trabaho. Well, nakakaya na nga sinasabi nila dahil habang at patuloy ang pagbaha sa ating bayan, gumagastos tayo ng 25 billion para dito sa walang katuturang impeachment. No? Sa akin, habang tumatagal itong impeachment, lalo nagiging mas malinaw na ito'y pagwaldas labang sa pera na galing sa kaban ng bayan. So tawag dito, dapat pala magalit sila kay Marcos. Kasi kung yung pagbaha, pagbagyo yung dahilan, ba't nawawalan ng gana yung taong bayan sa impeachment, kasalanan ni Marcos yun, hindi nagpa-schedule yung bagyo sa kanya. Oo. Hindi, nasa ano pala si Sinabi Marcos? naman ni- By the Oo, way, nasa sinabi ano pala si naman Marcos? Ano po, nag-a-assess Wala- po siya ngayon, attorney. Si Bongbong Marcos nag-a-assess ng mga basu-basura. Yun ang ginagawa niya. Attorney, Naglilipit tapos yung party ng kanyang misis dahil sa kanyang kaarawan. Siguro, no, marami masyadong kalat doon sa kanilang pulborodic party, no. Speaking of, attorney. Speaking of, kasi nandoon tayo sa baha, no? So nitong Monday, nag-trending yung napakagandang asawa ng ating presidente. Sabi niya, ito yung eksaktong post niya. Sabi niya, Happy Monday, everyone. Ito yung kasagsagan na tayo binabaha, attorney. Happy Monday, everyone. Excited to start my birthday sabbatical. No makeup, no hairspray, no terno, no heels, no speeches, no official photos, no meetings, no schedule. Ito yung malupit. No stress. Sabi niya, no stress. Ganda At yun, sabi nga niya, just me and Mother Nature. At may paalala siya. Mayroon siyang paalala sa mga kababayan natin. Yan. Stay safe and stay dry. Ano masasabi mo sa dry na skin niya doon sa kanyang selfie? Attorney. Well, actually talaga binatikos ko siya dyan. At talagang hindi ko siya mapatawad na talagang manhid. Manhid sa mga kahirapang nararanasan ng ating mga kababayan. Parang tuwan-tuwa pa siya. Stay safe, stay dry. Alam naman niya lumalangoy na sa baha dahil kinurakot ng asawa niya at ang kanyang mga aliado pera para sa flood control. No? So sa akin, dapat naman maging mas sensitibo sa paghihirap ng ating mga kababayan. No? Siyempre, pwede ka magdiwag dahil birthday mo yan, pero wag mo naman at the expense na talagang parang binabaliwala mo yung hinagpis ng taong bayan na dulot na rin hindi ng Mother Nature kung hindi dahil sa korupsyon ng iyong asawa at ng kanyang administrasyon. ayun, that's the problem, attorney. Kaya nga doon, tiningnan ko talaga yung comment section ng post na yon. Talagang more than 400 reactions. Grabe talaga eh. Oo. Nakita ko, parang 35K yung as of kanina. Comment. 35,000 na yung comment. Tapos pag tiningnan mo yung comment, attorney, puros talagang galit na galit Wala sa kayo kanya. nakitang Bugbog maganda? na bugbog. Wala, Wala. meron, may maganda pero walang muka. Yung, Yung alam mong trolls. yun lang yung nagsasabi na maganda siya, wala pang muka. Oh. Pero totoo naman yung sinabi niya eh. Stay dry. Dry na dry. Dry na dry, parang desierto. no? Parang gusto niya siguro mangyari, tumulad kayo sa akin, dry din ako. Ganun. Yun nga, paanong stay dry, attorney? Paanong stay Ibang dry? klaseng dryness yan. Kung lagpas... Paanong stay dry kung lagpas tao ang baha ng mga oras na yan? Ang sabi kasi ni yung dito, asawa nga nung kaibigan mo, attorney, sabi nung kaibigan mo na si Claire Castro, hindi naman daw masamang ipagpasalamat sa Panginoon yung another life. Ay, hindi natin alam kung sinong Panginoon ba yan. Si Lucifer ba yan? O si Satanas ba yung Panginoon na yan? Kasi sigurado ko, hindi yan Panginoon sa itaas yung sinasabi nila. Mga kriminal tong mga ito, di umano eh. Attorney, ano masasabi mo doon? Sinabi ni Claire Castro. Well, alam mo, nagpapasalamat ako na siya tagapagsalita ng presidente.
Kasi kung galit na ang taong bayan kay Marcos dahil siya ay bangag at palpak, lalo pang magagalit dahil kay Claire. So maraming salamat Claire at pinadali mo ang trabaho namin. Talagang lalo na wisit sa boss mo ang taong bayan dahil dinadagdagan mo pa ang kanilang buwisit sa presidente mismo.